Bago po tayo dumako dun sa ating pag-uusapan, pwedeng tayo po ay sama-samang tumayo at tayo po ay mananalangin. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang presensya sa atin sa umagang ito. Alam natin na ang Diyos ay mabuti sa atin, hindi siya nagbabago. Amen ba yun? At lagi nating asahan ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala sa ating mga buhay. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Ang sabi po ninyo sa inyong salita, they that come to you must worship you, Lord God, in spirit and in truth. Dahil kayo po ay spirito, ang aming pagsamba, Panginoon, ay sa pamagitan ng aming spirito, ng aming puso, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming damdamin, ng aming buong lakas. At kami ay sumasamba sa inyo sa pamagitan ng katotohanan ng inyong salita. Yung pong katotohanan, Panginoon, na kayo po ay sovereign Lord, sovereign God, na kayo po ay omnipotent, omnipresent, omniscient God. Kaya alam po namin na kasama po namin kayo, Lord God. Hindi po sa pamagitan ng pakiramdam, kundi sa pamagitan ng katotohanan ng inyong salita na sinabi po ninyo, you never leave us nor forsake us. And promise po ninyo na you will be with us, Lord God, until the end of time, until the end of the world, O God. Kaya salamat po sa inyong presensya sa amin sa umagang ito. We honor you. We want to focus our hearts. We want to focus our minds, Lord God, upon you at maging sa salita po ninyo naming pag-uusapan, naming pag-aaralan sa umagang ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Nawa din po ay maramdaman po namin, Panginoon, ng patuloy na pag-ibig, Panginoon, po ninyo na inyong pinapadama dun sa bawat isa sa amin. Dinideclare po namin ng victory. Dinideclare po namin, Lord God, na dahil nandito po kayo, anuman po yung aming pangangailangan, whether it's emotional, spiritual, it's physical, Lord, yung nangangailangan po sa amin ng healing touch from you, Lord God. Anuman po yung need na yan, Panginoon, alam namin na kayo po yung sovereign Lord and God na lagi pong nag-aalala, nagmamalasakit sa amin at laging handang ipagkaloob, Panginoong Diyos, anuman ang pangangailangan ito. So, we honor you, we submit ourselves to you, we humble ourselves before you, Lord God. We open our hearts for you, Lord God, and to you, Lord God. At kayo po ang bahala, kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and amen. So, let's look at our first line. Kilala niyo ba siya? Of course, no, merong Pope fever. Ngayon, kasi alam natin kung alam natin kung ano yung nangyayari doon sa ating bansa. Hindi naman siya actually yung sentro ng aking topic, no? Just a way of parang introduction at saka gusto ko rin sabihin sa inyo na hindi rin naman ako fan ng papal office, no? Nag-start ako, or karamihan naman sa atin ay nag-start as Catholic. At nung bata pa ako, inabot ko na si Pope John Paul II. Matagal siyang naging papa, no? Before he was replaced by Pope Benedict, di ba? So, ito kasi mga naunang papa, medyo, alam mo na yun, conventional, talagang religious, minsan poker face, di ba? So parang, pero etong mamang to, I began to like him, no? Nagsimula ko siyang magustuhan kasi medyo kakaiba siya, no? Medyo kakaiba siya, medyo may pagka-radical, di ba? Unconventional, etong si Pope Francis. At mas nagustuhan ko siya lalo nung nababasa ko dun sa Christianity Today, no, yung sa internet, Christianity Today, na siya ay nagko-connect dun sa mga evangelicals, mga evangelical leaders. In fact,
Mga kapatid, in fact, in-invite niya sa isang seminar or conference, isang world conference yun about the family. Ang in-invite niya ay si Rick Warren. Kilala natin si Rick Warren, di ba? Purpose-driven church. At yung ibang mga evangelical leaders at mga Bible scholars. Kung kilala ninyo, N.T. Wright, Russell Moore. Hindi lang yung sa mga evangelicals, kundi he even connected dun sa mga Pentecostal leaders. Like sila Kenneth Copeland, yung Believer's Voice of Victory. Kilala natin si Kenneth Copeland, di ba? Yan yung Word Faith, tinatawag nilang Word Faith movement. So, talagang nagko-connect siya. Di ba? And he even parang gave utos no, dun sa mga kaparian na mas padaliin yung proseso ng, anong tawag dito, yung pagkuha ng, yung sa mga annulment, mga ganun, ano. So, kaya, medyo, sabihin nating, nagustuhan ko etong mamang to, kasi nga, unconventional, hindi masyadong religious. And then he even gave parang ipinakita niyo yung vision niya. Meron siyang 5 points na sinasabi to parang change the system of the Roman Catholic. Parang kaya nga kasi nga he is a Jesuit, 'di ba? Nagko-connect siya dun sa mga poor, 'di ba? Nagko-connect siya dun sa mga outcast kasi ang parang primary purpose niya is evangelism. Now, mas lalo ko siyang nagustuhan nung pagdating niya kasi parang celebrity eh. Di ba? Parang ang turing sa kanya ng mga Pilipino, the politicians and even yung Catholic hierarchy is parang talagang celebrity. Pero meron siyang sinabi na mas lalo ko siyang nagustuhan. Ang sabi niya, don't focus on me, focus on Jesus. At dun sa Tacloban, kasi pinapakinggan ko yung mga yung mga, anong tawag dito, yung kanyang mga sermons, no, yung kanyang liturgy of the word, ang tawag nila. He keep on saying, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Kaya, parang I began to really like the men. In comparison kasi, pag kinumpare mo siya dun sa mga kilala nating ibang mga evangelical leaders, lalo na yung mga nagtuturo ng prosperity gospel, di ba napakasimpleng tao eh. Di ba? Napakamatalino, pero bumababa siya dun sa level ng mga tao. Compare mo dun sa ibang mga evangelical leaders, kapag bumiyahe, merong mga sariling mga jet, mga linear jet yung mga yan. At ang mga sinasakyang mga kotse, mga Cadillacs, diba, mga Rolls-Royce, diba? So parang kapag tinignan mo ay saliwang-saliwa, diba, dun sa pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So he keep on saying, don't focus on me, focus on Jesus. Jesus is Lord. No? At dahil doon, nagustuhan ko siya kasi binigyan niya ako ng magandang introduction para sa aking topic, no. I always say no mga nakaraang Sunday na as the year start, nagsisimula pa lang yung taon, we need to focus on God, we need to focus on Jesus para yung faith natin, 'di ba, yung pananampalataya natin sa Panginoon, talagang buong-buo siya. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ano man yung pagdadaanan natin etong 2015. We really don't know, di ba? Alam na ba ninyo kung anong ending ng 2015? Wala, di ba? Hindi natin alam eh. Di ba? So, ang possible na mangyari, maranasan natin this 2015, it could be blessings na mga darating, pwede rin namang may mga trials, di ba? And mga hardships or difficulties, at pwede rin namang merong mga temptation. Okay? Yun yung unang tinuro ko sa inyo, tatlong kategorya ng kung ano yung mga inaalaw ng Diyos na ma-experience natin dun sa ating pamumuhay. So we really need to focus, tama yung sinabi niya, focus on Jesus. Kaya lang, syempre, dahil yun lang ang abot ng ating mga Catholic brothers and sisters, di ba? So hanggang
pagpasensyahan na natin sila doon. Di ba? Yun lang ang abot nila na they still parang dinudumog pa rin. Diba? Nandun pa rin yung Mama Mary na doctrine. Yun lang ang abot nila eh. Diba? So let's have mercy and compassion on them. So our title, mga kapatid, ang title natin is, sabay-sabay po nating basahin nga, Staying Focused on God in a World of Distractions. Medyo mahirap mag-focus. Diba? Kahit nga sa pag-aaral eh. Sino yung mga nag-aaral dito? Tapos na. Praise the Lord. Iba naman ang distractions. Di ba? Kahit yung mga nag-aaral, merong mga distractions eh. Di ba? Andyan na yung distraction ng love life. Di ba? Nag-aaral ka. Nag-focus ka sa pag-aaral. Tapos eto, merong lalapit sa'yo na opposite sex. Manliligaw sa'yo. Biglang guguluhin ang puso mo. yung mga ganon. So, may mga distractions. Okay? Even dun sa ating relationship sa Panginoon, sa aminin man natin o hindi, may mga distractions. Tama? May mga distractions. Ang ibig sabihin ng distraction, mga kapatid, eto yung mga bagay na parang pinipigilan tayo to be closer, na mas maging malapit sa Diyos. At hindi lang yon, kundi ang parang pinaka-purpose or objective nito is ilayo pa nga tayo sa Diyos eh. Tama? Nangyayari ba yun sa inyo? Or lagi kayong nakafocus sa Panginoon talaga? Wala kayong ibang iniisip 24 hours a day. Diba? Anong tawag dito? 24/7, si Lord lagi. Napakabanal ninyo. Okay, meron ng halo. Diba? If we will be true to ourselves, mga kapatid, maraming mga distractions. Tama? Minsan nga, Sunday na lang natin naaalala si Lord eh. Diba? Minsan, pa nga, wala. Okay, so may mga distractions. No? Mga bagay that will try to parang pigilan tayo to be more closer sa Panginoon. O kaya talagang sirain yung ating or wasakin yung ating relationship sa Panginoon. Amen? Unang-una na dyan, mga kapatid, yung distraction ni Satan, the master deceiver. Alam natin, meron tayong kalaban. Meron tayong mga enemies that distracts us from our relationship with God. Amen ba yon? May mga enemies tayo. Okay, wag mong tignan yung katabi mo, hindi siya. Okay? Hindi yung asawa mo, yung enemy mo, okay? Hindi yung anak mo, hindi yung biyanan mo, hindi yung balai mo, di ba? Hindi sila. Okay? Hindi sila ang kaaway mo na nagdi-distract sa iyo away from God. Okay, ang enemy natin, number 1, unang-una na si Satan, the master deceiver. Alam ba ninyo na may Satan? Wag ninyo ulit titignan ng katabi ninyo. Please lang. Okay? May Satan. Siya yung master deceiver. Ang sabi ng John 8:44, siya yung father of lies. Ama ng kasinungalingan. At kapag nagsisinungaling siya sa atin, ang purpose niya, mga kapatid, is to separate us from God, to destroy our relationship sa Diyos. Amen? Pangalawang enemy natin, mga kapatid, is ano? Ano pa yung mga distractions? Aside kay devil. Tama yung sinabi ni Brother Delpin, ano? The world. Pero aside dun sa, ilagay natin yun sa pangatlo, ang isa pang distraction, aside from Satan, is our flesh. Yung ating sinful nature. Okay? Yung sinful nature natin, mga kapatid, yung flesh natin, ang gusto niya, yung mga fleshly desires. Okay? Ayaw ng flesh natin yung magbasa tayo ng Bible. Ayaw ng flesh natin yung tayo ay nananalangin. Di ba? Ayaw ng flesh natin ng mga spiritual activities, mga spiritual disciplines, yung quiet time na tinatawag. Ang gusto ng ating flesh, ng ating sinful nature ay party-party. Amen?
Nawala na? Naligaw. Okay. So that's second. Our sinful nature, our flesh. Merong ongoing battle na nangyayari dyan between our spirit and our flesh o yung ating sinful nature. Kaya from time to time, mga kapatid, pag dumating ang temptation, minsan, ang nangyayari, hinihila tayo ng ating flesh patungo dun sa temptation. So, distraction yon. After mo magkasala, syempre, magkakaroon ka ng guilty feelings, guilty conscience, at dun naapektuhan yung relationship mo sa Panginoon. Tama ba ako? Nararanasan nyo yun o hindi? And then, pangatlo, of course, is the world. Yung sistema, the world system. No? Hindi yung earth itself. Diba? Yung sistema. Anong tawag dito? Yung maling sistema ng sanglibutan, the worldly system. Yun yung binanggit dun sa 1 John. Do not love the world, nor the things of the world. O yung mga bagay daw na lumilipas. So, these are the things, mga kapatid, na talaga namang nakaka-distract dun sa ating pag-focus sa Panginoon. So, ngayon, ano yung sinasabi ng Scripture? Ano yung sinasabi sa atin ng Scripture para tayo ay maging talagang we can parang stay focused sa Panginoon. Anyway, sino sa inyo gusto talagang nakafocus siya sa Panginoon? Hindi naman ibig sabihin nito na kakalimutan mo na yung normal na pamumuhay mo. Kundi, ang ibig lang sabihin nito, yung pagiging focus on God. Alam na natin, di ba, yung mga naunang tinuro ko na God being the first dun sa buhay natin, no, dun sa lahat ng ginagawa natin, talagang we pray for it, sinusurrender natin yung ating will dun sa will ng Panginoon. Ginagawa natin yung Proverbs chapter 3 verse 5. Ano yung sabi nun? Trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path, or He will crown your efforts with success. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Hindi ibig sabihin ng focus on God ay wala ka nang gagawin na kundi magkukulong ka na lang doon sa kwarto mo at ikaw ay mananalangin na lang magbabasa ng Biblia. Hindi ganon. Okay? Hindi yun ang ibig kong sabihin at hindi rin naman yun ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. So, ano yung sinasabi sa atin ng Scripture para tayo ay makapag-focus on God? Sabi ng Titus chapter 2, next slide. Titus chapter 2, no, verse 1 hanggang verse 10. Pwede po natin sabay-sabay basahin para may participation. Verse 1, ready, go. But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine, that the older man be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Verse 6. Likewise, exhort the young men to be sober-minded, in all things showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Exhort bondservants, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. So simply speaking, mga kapatid, parang sinabi lang dyan sa atin ni Apostol Pablo. Of course, siya ay sumusulat sa pamagitan ni Titus, a very young disciple of the Apostle Paul, at pinapunta niya dun sa lugar ng Crete, no? C-R-E-T-E, Crete.
part yun ng anong tawag dito? Aegean, anong panahon to? Napanood niyo yung Troy? Yung Troy? Yung lugar sa Greece, yung part na yon, Aegean Sea, 'di ba? Yung nilakbay nung mga sumunod nila Troy, 'di ba? Para kuhanin yung asawa nung king. Okay? So, ang sinasabi lang niyan sa atin, no, nagbibigay siya ng instruction for a godly living. Isang makadiyos na pamumuhay. At ang parang sinasabi lang niyan sa atin is don't just talk, wag lang sa salita, kundi dapat you walk the talk. No? Parang don't just preach, kundi live. Isa pamuhay mo yung itinuturo sa iyo ng salita ng Diyos. Marami siyang sinabi diyan, mga kapatid, ng mga instructions, pero let me just parang again categorize it into 3, no, 3 puntos lang na dapat natin gawin based on this scripture kung paano tayo dapat na continuously nakakapag-focus sa ating Panginoon. So if we will just follow yung instruction ni Apostle Paul, then we can really focus sa Panginoon. No, mangyayari yun. Magaganap yun. Next slide. Okay. So, unang-unang sinasabi niya sa atin, isunod mo na yung unang-unang sinasabi niya sa atin on how we can be focused is to live a restrained, anong sabi niya? Live a restrained life in an unrestrained world. Okay? Sa verse 6, sabi niya, be sober-minded. Yung word na sober-minded, mga kapatid, it also means sensible, discreet. Alam niyo yung word na discreet? Dapat discreet ka. Discreet ka. Di ba? In other words, parang you use wisdom dun sa pag-deal mo dun sa mga affairs mo, dun sa iyong buhay. It also means self-control. So, pag sinabi mong live a restrained life, ang sinasabi niya sa atin is to you exercise self-control. Amen? You practice self-control. Kasi pag walang control, ang mangyayari nun, lahat ng gusto mo, gagawin mo. So yun yung ibig sabihin ng restrain. We live kasi in an unrestrained world. So restrain mean yung exercise of self-control or to hold yourself back. To hold yourself back. Pigilan ang iyong sarili. Actually, itong verse 6 na to, ina-address niya dun sa mga youth eh. Pero ito naman ay para sa lahat. But originally, ang talagang in-specify niya dyan, sinabi niya, to the youth, be sober-minded or practice self-control. Kasi nga, di ba, alam naman natin kung ano yung ugali ng mga kabataan. Free-spirited, di ba, party-party, di ba, kung ano yung gusto mong gawin mo. Parang ganun. Walang boundaries, walang limitations. So, itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, mga kapatid, to be focused on God, dapat we must live a restrained life. Kasi alam natin, may mga bagay na hindi naman kasalanan in itself, pero minsan, kapag sumosobra, di ba, nakaka-apekto, alam niyo yon? Parang pagkain. Wala namang masama dun sa pagkain. Pero kapag kumain ka ng sobra, di ba, you also restrain yourself. Di ba, dun sa pagkain. Okay? Yung masyadong pagkain, halimbawa ng mga matataba. Alam mo yon, yung sinigang, masarap daw yan, yung sinigang na nanginginig yung taba na talagang gumagano, no? Di ba? So, yung mga liempo, di ba? Ano pa yung mga masarap na, no? Yung lechon kawali,
crispy pata, cakes, ice cream. Pwede mong kainin yan. Di ba? Pwede natin kainin yan. But in moderation. You restrain. Dapat merong self-restrain. Why? Kasi you recognize also that your body is the temple of God. Tama? At dahil yan ay templo ng Diyos, in a way, meron kang participation para ito ay maging healthy and strong. Sabi ng Bible, the days of our lives are 70 years, and if by reason of strength, they are 80 years. Diba? So kung gusto mong umabot ng 70 to 80, si Pope, 78 na siya eh. Diba? Pero malakas pa rin. Diba? So if you want to live, maabot mo yung 70 to 80 na yun naman ang original na design ng Diyos para sa atin, then you need to be parang kinakailangan mong mag-practice ng self-control. Amen ba yan? So sabi niya, in an unrestrained world. So sabi niya, yung world natin unrestrained, walang control, walang parang pagpipigil. Lalo na yung panahon natin ngayon, napansin nyo, we live in a tinatawag nilang permissive society. We are living in the age of permissiveness, na kung saan ngayon yung mga inaalaw ngayon, di ba, yung mga kinoconsider natin dati na mga immoral, yung mga dating tinitignan ng marami na hindi ka tanggap-tanggap or kaaya-aya, na walang moral, ano yung nangyayari ngayon? Because we are living in the age of permissiveness, we are living in a permissive society, ano na eh, nagiging open na eh. Amen? Noon, kapag if you're gay, di ba, if parang meron kang homo na feelings, dahil hindi yan tanggap ng society, ang ginagawa nila ay tinatago nila. Ang tawag natin sa kanila dati ay closet queen. They don't, anong tawag nila doon sa term na yun? I'm out and proud. I'm out and I'm proud. Ang ibig sabihin nun ay, ayun na. Nagladlad na. And I'm proud of it. Diba? Pero noon, alam nila, because it's not parang really accepted dun sa society, and they consider it immoral. Diba? Hindi basta-basta. Pero ngayon, because of the rise of the LGBT community, alam niyo yun, di ba yung LGBT community? Lesbian, stands for lesbian, gay, bisexual, transgender community. Di ba? Merong mga US state na ina-allow na yung tinatawag na same-sex marriage. Si Aiza at saka si pangalan Lisa Dino, di ba? Yun ay isang example ng same-sex marriage. And I heard sa Baguio, parteng norte, meron na ring isang denomination diyan na nagkakasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. So we live in a permissive society. Di ba? So merong mga bagay ngayon na ina-allow na dati ay hindi morally acceptable. At ang sinasabing dahilan kung bakit ina-allow yon ay sinasabi nila it's their constitutional right. Di ba? Right nila yon bilang isang individual, bilang isang tao. Okay? Kaya nga wala nang restraint eh. Diba? Yung dating paggalang, nangyayari na yung sinabi dun sa Timothy, in the last days,
Diba? Ganito yung mangyayari dun sa mga tao. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Diba? Yung walang, anong tawag dito? Walang paggalang dun sa mga magulang. Diba? So, unrestrained, mga kapatid. Unrestrained. Meron ka ba dating makikita nung siguro mga isang dekada o 2 dekada ang lumipas? Meron ka bang makikitang mga nasa elementary level pa lang may boyfriend, girlfriend na? Pero ngayon, di ba? Elementary level, di ba? Parang kapag grade 5 ka na siguro, or grade 6, at wala ka pang boyfriend, di ba? Parang you're outdated. Di ba? Parang outdated ka. Hindi ka in. Di ba? Hindi ka bongga. Di ba? Parang, alam niyo yon? Di ba? Medyo shocking. Di ba? Medyo shocking yung mga, so, yun yung mga bagay nga, mga kapatid, that it separates us. Di ba? Nawawalan tayo ng focus. At may mga pagkakataon na yung dasal, yung religion ay tinanggal na sa loob ng paaralan. You cannot even mention the name of God inside the classroom. Kasi pwede kang idemanda. Di ba? Lalong-lalo na sa Amerika. Nasa na yung foundation nila ng in God we trust. Di ba? Nawala na yun. Di ba? So unrestrained na nga eh. At ang medyo masaklap pa dyan, ang Asian, ang mga Pilipino, ang fina-follow nilang teaching, kahit nasa Bible is the Western teaching, the Western culture. Subukan mo magpa-concert ka, papuri singer. Ang invite mo, pa-concert ka, papuri singer. May attend kaya? Meron siguro, pero mangilan-ngilan. Pero invite mo, Hillsong, United, sino yan? Si Israel Houghton. Di ba? Yung mga Araneta. Di ba? So we follow. Kaya nangyayari din ngayon, mga kapatid, sad to say, medyo nagiging liberal din ang Christian church. Nawawala na yung spirit of servanthood na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Amen? So, to be really focused on God, mga kapatid, dapat you practice self-control. You restrain yourself. No, dun sa ang panonood ng TV, ng telenovela, ay hindi naman kasalanan. Pero kung hanggang mula alas 7 ng gabi, hanggang kung matapos yung pinakahuling telenovela, at doon ka nakafocus at hindi mo man lang parang nabuksan yung isang sitas o isang verse sa Bible. Tingnan niyo mga kapatid, magkanda kayo ng survey sa church mismo, sa mga simbahan. Tanungin ninyo, magtanong kayo, sino ang nakakaalam ng telenovelang ito? Ano ba yung telenovela ngayon? Forever, La Presa. Pero tandaan niyo mga kapatid, walang forevermore. Forevermore ba yun? Forever. Walang forevermore. Bakit? Kasi kasunod nun, 2 wives. Okay? Hiniram ko lang yun. Hindi ko na uulitin. Okay? Hindi ko na uulitin. Okay? Ito lang, survey. Yeah? Sino ang nakakaalam ng forever? Telenovela. Nakakapanood ng forever. Tsaka 2 wives. Ayan. Yung iba ayaw umamin Pero sino ang nakakaalam? Eto na. Sino ang nakakaalam ng Proverbs chapter 3 verse 5? Yung kinote ko pa nga yan kanina, di ba? Di ba? So pag sa telenovela, ang tanungin mo, kanda ka ng survey, ang daming may alam. Pero magtanong ka about a Bible verse, familiar na yun
familiar na Bible verse na kung saan ay dapat nating talagang isinasalig ang ating pananampalataya at ang ating buhay para nakafocus tayo sa Panginoon para pagdating ng bagyo, ng problema, hindi tayo naliligalig kasi meron tayong tinatayuan at sinasandalan na salita ng Diyos. Amen? So, may mga bagay na hindi naman masama per se, hindi kasalanan per se. Pero we need to restrain ourselves from parang pagbabad doon sa mga bagay niyon para mabigyan natin ng focus yung ibang mas importanteng bagay. Amen? Yung sinasabi nilang, don't parang major the minor. Kundi talagang mag-major tayo, bigyan natin ng pansin, kaukulang pansin, yung talagang masasabi nating major sa ating buhay. Parang ano lang, no? Venus, Ra. Major. At yung ating relationship sa Panginoon, yan ay major sa ating buhay. Malinaw ba yun? Andiyan ba kayo? Okay. Pangalawa, second point. So, second thing, para ma-focus tayo, based dun sa Titus chapter 2, verse 1 to 10, is seek to follow Christ in a Christless world. Sabi niya, in all things, ano yung sabi niya? In all things, showing yourself to be a pattern of good works. Ginuhitan ko yung showing yourself. Show. Ibig sabihin, pakita mo yung pagiging Christ-like. Ipakita mo kung anong ibig sabihin, kung ano yung itsura ng pagiging tunay na Kristiyano. In all things, show yourself. Hindi niya sinabing, in all things, tell them. Di ba? Yung, iba kasi yun eh. Yung parang you just talk, yung parang you just preach, you always say. At iba yung, you show yourself. Kapag sinabing, show yourself, mga kapatid, parang ikaw ay pattern, model. Alam niyo kung ano madalas nating sinasabi? Madalas sinasabi natin yung hindi dapat, yung hindi tama, yung bawal, thou shall not. Di ba? Pero ang nagiging problema naman noon, hindi naman natin ipinapakita kung ano yung dapat, kung ano yung tama. Parang ganito mga kapatid, isang tatay dun sa kanyang anak. Laging sinasabi ng tatay, no, magulang dun sa kanyang anak, anak, huwag mong gagawin yan. May ibang gagawin, anak, huwag mong gagawin yan. Di ba mas maganda na ipakita mo sa kanya, anak, eto ang tamang dapat gawin. You model. Para nagkakaroon siya ng view. Nakakakita siya ng pattern. Nakakakita siya ng ehemplo kung ano yung dapat na tamang ginagawa. Naintindihan pa natin? Showing yourself, sabi niya, to be a pattern of good works. In other words, mga kapatid, be a Christian to this unchristian world. Don't just preach. Don't just tell them. Don't just parang wag lang nating sabihin sa kanila na Jesus loves you. Be the agent of God's love. Tama? Kasi madalas natin sinasabi, Jesus loves you, God loves you, pero hindi naman nakikita eh. Mas maganda yung ipinapakita. Actually, yun yung mensahe ni Pope Francis, di ba? Yun yung pinakatema niya dun sa Tacloban, sa Leyte. Di ba na kahit alam niyang bumabagyo, yun pa nga yung parang isang admirable sa kanya, no, na kinahanga ko sa kanya. Alam niyang merong bagyo, signal number 2, but still, he remained committed dun sa kanyang binitawang pangako na ano doon, di ba? Na bibisita doon. He still gave a parang sermon, a liturgy. No? Sabi niya, focus on God, focus on Jesus, etc., etc. So, be a Christian. No? Ipakita mo kung paano yung maging Kristiyano. Kilala niyo si Mother Teresa?
You're familiar with Mother Teresa, di ba? Calcutta, India. Di ba? Yung helping, ang pinaka-tema naman ng ano niya is helping the poorest of the poor. Naikwento ko na siya sa inyo maraming beses na yung nililinis niya yung sugat, di ba, ng mga outcast. Habang nililinis niya yung sugat, lumalabas yung uod. Inuuod na yung mga sugat. And she keep on parang feeding the poor. That's New Testament, Christianity. That's New Testament religion. Kasi kung, sabi nga ni James, di ba, kung sinasabi mo, mahal ka ng Diyos, pero nakikita mo yung kapwa mo, walang makain, di ba? At parang nagugutom, etc. Walang kwenta yung religion mo. Okay? So itong si Mother Teresa, she was asked by someone. Sabi nung nagtanong kay Mother Teresa, "Are you a living saint?" Yun ang tanong sa kanya. Are you a living saint? Kasi di ba sa Catholic tradition, you cannot be a saint unless first mamatay ka. And then meron silang yung process na ginagawa nila before si Pope John Paul, di ba, naging saint na. Tsaka merong veneration na tinatawag. Anong tawag nila doon? Canonization. Okay, dumadaan sa proseso bago maging saint. So, dahil nga doon sa good works, dahil doon sa nakita sa kanya, ang tanong is, are you a living saint? Alam niyo kung anong sagot niya? No. I'm just being a Christian. I'm just being a Christian. Parang with all humility tayo, pwede naman natin sabihin, yes, I'm a saint. Because the Word of God says it. Totoo naman yon, legally and scripturally speaking. Kaya lang, pagdating sa gawa, minsan doon talo mga born again . Di ba? Doon talo ang mga nagsasabing sila yung tunay na Kristiyano when it comes doon sa works. We are not saved by good works. Pero, ang isang katangian ng isang saved person, sumusunod yung good works, yung mabuting gawa dun sa buhay niya. Amen ba yun? Gising pa kayo? Kaya sabi niya, Mother Teresa, let no one ever come to you without living better and happier. Ano yung sabi niya? Ano yung sabi niya kasunod? Be the living expression. The living expression. Hindi naman kasi nakikita ang Diyos . Pero sa pamagitan ng isang Kristiyano, di ba, nakikita ang Diyos. Siya kasi yung nagiging living expression of God's kindness. Kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile. Gusto ko yung sinabi niya, be the living expression of God's kindness. Ano yung number 2? Ano yung second point? Para makapag-focus tayo. Seek to follow Christ in a Christless world. Kasi sa pamagitan natin, mga kapatid, makikita si Christ. Be the Christ, na makikita ng mga hindi pa Christian. Malino ba yon? Okay, let's go to the next point. Thirdly, focus natin is dapat we're committed to believe right so as to behave right. Okay? Anong ibig sabihin nun? Believe right. So you behave right. Parang ganito lang. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang gagawin mo. Tama? Tama? Tama ba yung anong yun? Logic na yun. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, naturally, yun ang mga ginagawa mo. So, your life, di ba, your life is a product of what you believe. Okay? Yung buhay mo, ito ay produkto ng mga bagay na pinaniniwalaan mo.
Hindi ka magta-try, 'di ba, na gawin ang isang bagay kung iniisip mo sa sarili mo ay ikaw ay failure. Half empty, 'di ba? Half full glass na principle. Positivism and pessimism. 'Di ba? So, kung ano yung pinaniniwalaan mo, no? Kung ano yung pinaniniwalaan mo, what you believe, yun yung isasagawa mo dun sa buhay mo. Bakit hindi ka naglalabas ng pera pag Monday? Okay, yun ay produkto ng isang paniniwala. Bakit hindi ka nagwawalis pag gabi? Again, yun ay isang produkto ng paniniwala. Diba? So, depende dun sa pinaniniwalaan mo. Okay, so, yung buhay natin, mga kapatid, it's a product of what we believe. Amen? Naintindihan natin? Okay. So sabi niya, doon sa verse 7, in doctrine, sabi niya, showing integrity. Ganun mga kapatid, to be really focused on God, kailangan natin ng doctrine. Yung doctrine na sinasabi dito is the Word of God. Okay? Yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yun yung mag-shape, no, dun sa ating pamumuhay and what we act. If you believe that you are blessed, di ba? If you believe that you are forgiven, di ba? If you believe that you are favored, no, yung mga truth na sinasabi ng Word of God, ng salita ng Diyos, then you will act like it. Yun yung magiging makikita dun sa pamumuhay mo. In other words, mga kapatid, to be really focused on God, we need God's Word. Amen ba dyan? Nagbabasa pa ba tayo ng Biblia? Kahit sa cellphone lang. Di ba? Meron pa rin ba tayong mga memory verse? Di ba? Meron pa rin ba tayong mga promises of God na talagang pinangahawakan sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? So let the Word of God shape you. Okay? Kasi mga kapatid, if we will not be committed to the Word of God, katagalan, parang CPU. Di ba? Sa dami ng araw-araw na pamumuhay mo, merong mga nasasaksak dyan na mga viruses. Okay? Alam natin yan, di ba? Yung mga gumagamit ng computer, yung CPU. Kapag medyo may nagsaksak dyan ng USB na merong Trojan, uso pa ba Trojan? Ano na pinakamalakas na virus ngayon? Hindi ako updated eh. Di ba? So pag nasaksakan yun ng isang USB na merong virus, it will corrupt and destroy. Tawag dito, unti-unti yung buong system. Okay? So, mga kapatid, if we will not be committed, hindi po tayo magiging committed sa salita ng Diyos, ang sin, ang mga temptations, di ba, yung worldly system, yung mga nakakaharap natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, it will corrupt us. That's why kailangan natin ng anti-virus. At ang antivirus po natin, mga kapatid, naglilinis sa anumang virus na dala-dala ng kamunduhan, ng kasalanan, etc., etc., walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Sabi ni King David, how can a young man cleanse his way? Sa Psalms 119. How can a young man cleanse his way? By simply obeying God's Word. Amen? So we can cleanse our way, yung ating pamumuhay, by allowing the Word of God, yung salita ng Diyos na i-penetrate yung ating heart at saka yung ating mind. Amen po? Are you still committed sa Word of God? Minsan yung iba mas gusto nila ng feelings ng emotion Tama? Di ba yung mga feelings, yung mga emotion, yung mga
Minsan, pinanggalingan natin yun. Actually, nung medyo Pentecostal pa ang dating natin, nung medyo Rabakanda pa tayo, di ba? Wala namang problema yon. Pero kung habang tumatagal na ikaw ay Kristiyano and you still base yung relationship mo sa Diyos, yung faith mo sa Diyos, on feelings and emotion, then madali kang masusway. Alright? Naintindihan ba natin? Nakuha po natin? Kasi meron at meron darating magsasabi na siya yung Kristo. Siya yung Son of God. At kapag hindi ka guided ng salita ng Diyos, you can be deceived. Baka isang araw makita kita, andun ka na rin dun sa dating daan, nagtatanong kay Eli Soriano. O baka makita kita, kasama ka na doon sa mga nakaputi. Oops. Sorry. Sa mga nakaputi. Alam mo yung mga nakaputi na nasa kumakanta? Lahat nakaputi, tsaka mahaba ang buhok. Alam niyo kung sino yung mga yon? Kibuloy, di ba? The self-proclaimed Son of God. Appointed Son of God. Okay? O kaya, doon sa grupo ni Almeida, patay na yun eh. Jesus Miracle Crusade. Yung pag nag-preach, di ba, masyadong emotional na umiiyak. Di ba? Pupunta ako sa ano yan? Sa mga, yung sa Mindanao. Ha? Abu Sayyaf, pag binaril nila ako, sasabihin ko, in Jesus' name. Diba? Hindi yung puputok. Ganon ang preaching kasi nun eh. Di ba? So if you are not guided literally by the Word of God, you can be deceived. Amen? Kaya dapat mga kapatid, paalala, ang basihan natin ng ating pananampalataya at relasyon sa Diyos, ang salita ng Diyos. It's not feelings and emotion, not even our experience or mga spiritual experiences. Amen? Kasi yung mga experiences, it varies from person to person. Iba yung spiritual experience mo dun sa spiritual experience ko. Maring nakaranas ako ng pag-speaking in tongues, ikaw hindi nakaranas ng ganon, nangangahulugan ba yun na hindi ka na mas banal ako kesa sa'yo? Hindi. So, hindi yan binibase. Okay, dun sa experience, emotion, and feelings. Nakabase yan dun sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. That's why, sinabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 16, next. Sabi-sabi natin basahin, ready, go. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for, number 1, doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be what? Complete. Ano pa? Thoroughly equipped for every good work. Yan yung basis. Word of God. Not feelings, not emotion, not spiritual experience, not spiritual ecstasy or extanyo. Extanyo kasi yun eh. Luma na kasi yun, kaya hindi. Diba? So, hindi yung mga yun. It's the Scripture, the Word of God that is God-breathed, given inspiration by God. Malinaw po yun? So, to be God-focused, ano yung pangatlo? Committed to believe right so as to behave right. So, yun po yung tatlo. Okay? Tatlong bagay, no, that we need to do to be really focused on God. Amen? Nag-take ba kayo ng notes? Okay, nandiyan na yan, di ba? Naka-PowerPoint na yan. Okay, so, okay, pinicture, pwede rin, picturean na lang ninyo kung ano, para meron kayong notes. Okay, so lastly mga kapatid, ano yung ating conclusion? Ano yung ating conclusion? The only way to see life clearly is to focus on Christ and His Word regularly. No? Para magkaroon ng focus daw, we would see life clearly.
what we need to do is to focus on Christ and in His Word regularly. So I hope mga kapatid, no, as we really start, nagsisimula pa lang ang taon, talaga namang masasabi natin that we're focusing our faith. Focused light is powerful. Focused light is focused energy. Powerful din yan. Mas lalo na kapag ang ating faith, it's focus on God. Amen? So, whatever comes this 2015, alam natin, we really focus on God. Amen ba yan, mga kapatid? At maraming benefit yung pagiging focus sa Panginoon. Tama? Tama? If you're focused on God, focus ang faith mo, hindi ka madaling susway, hindi ka madaling babagsak, hindi ka rin madaling mai-stumble. Because you're really focusing on God and His Word. Focus ka kay Christ. Ating pong itaas ang ating mga kamay sa Panginoon at patuloy na sambahin siya. Let's focus our eyes, let's focus our hearts, let's focus our minds on Jesus right now. I-commit natin sa Kanya yung ating mga buhay. Patuloy na i-commit natin sa Kanya ang lahat ng mga pangyayari, ang lahat ng mangyayari sa ating buhay. Sabi ng salita ng Diyos, commit your ways to the Lord, and the Lord will establish them. Thank you, God. Thank you, Lord God. Father, we worship you right now, Lord God. Salamat po na lagi po kaming secure sa inyo, Lord. Dumarating dun sa punto ng aming mga buhay na meron po kaming mga problema, meron po kaming mga tiisin. Lord, minsan hindi po namin alam kung saan po kami susuling. Minsan, Panginoon, hindi namin alam kung sino lalapitan po namin para humingi, para hingan ng tulong, Lord God. Sa mga ganong pagkakataon, hindi po kayo tumitigil sa pagpapaalala sa amin. Hindi po kayo tumitigil, Panginoon, na sabihan po kami na mahal po ninyo kami. That you never leave us nor forsake us, Lord God. Salamat po sa kabutihang yan, Panginoon. Sa aming mga buhay, wala po kaming ibang pwedeng panghawakan, kundi ang kabutihan po ninyo, Panginoon. Salamat po. Sa aming mga karamdaman, kayo po ang nagpapagaling sa amin. Sa aming mga problema, kayo ang nagbibigay ng lakas sa amin. Lord, kayo rin po ang nagbibigay ng daan upang kami po ay magtagumpay sa anumang mga trial, sa anumang mga suffering, sa anumang mga difficulties namin kinakaharap sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, hinihiling ko, pagpalain po ninyo ang bawat isa. Lord, patuloy na matanim, Panginoon, sa puso ng bawat isa na lagi po kayong nandyan, lagi po kayong nagmamalasakit. Lord God, na ano man ang mangyari, you're always there, Lord God, for us. God, salamat po sa katotohanan yan. Salamat po for the spiritual strength, Lord God. Salamat po for the spiritual rejuvenation, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong lakas, Panginoon, na ibinigay po ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po. At pinupuri namin kayo. Pinasasalamatan po namin kayo, aming Diyos, aming Panginoon, magpakailanman. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. And everyone say, Amen. Amen. Praise God. Pwede po muna tayong maupo.